Samahan si Chris Lorenzana, trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy! March 23, 2025, dear friends! Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Ikaw at ang iyong mga minamahal. Saan ka man naroroon, huwag kang matatakot. Sa balilo patalim, sa bakas na umalim. Hoy! Pinoy ako! Buong aking loob, may agimat ang tumubo. Hoy! Pinoy ako! Mga kaibigan, nako, dahil Pinoy tayo, pag-uusapan natin ngayong tanghali, yung talagang medyo may kalungkutang topic, ano po. But before that, gusto ko munang magpasalamat sa ating DZXL News team. Well, si Master Will, who's making this broadcast possible through YouTube and through our Facebook live stream. Ang ating tech, si Mr. Erwin Makatangay, thank you so very much. And to Miss Riza Castillo of our production. I'm broadcasting through Zoom, dear friends. At ang pag-uusapan natin ngayong tanghali ay, naka-enclose sa quotes, paano kung mali ako? You know, it's an invitation to reflect na paano kung yung ipinaglalaban nating paniniwala ay hindi pala tama? So, paano kung mali ako? Pero bago yan, naku, gusto ko munang batiin si Mr. Ermi Clemente ng happy birthday. Well, thank you so much ha, Ermi, sa laging pakikinig sa Winner Ka Pinoy. Sana ay naging masaya ang iyong birthday. Ayan. So mga kaibigan, simulan na natin kasi napaka-iksi po talaga ng oras. Paano kung mali tayo pala? Tapos pinaglalaban natin yung paniniwala nating mali. Posible kaya yon? Nako, baka posible mga kaibigan. Ayan, so that is why ngayong tanghali, pag-usapan natin yung tinatawag na confirmation bias. Well, siguro naman po nahuhulaan nyo na ang topic natin ay related doon sa nangyari, well, 2 weeks ago, almost 2 weeks ago. The arrest of former President Rodrigo Duterte. Like ko po sinasabi sa inyo na I will never discuss politics on Winner Ka Pinoy. Pero ito po, hindi naman po politics yung topic natin talaga, kundi kung paano yung reaction natin, no? At kung minsan, paano tayo napapahirapan ng ating pananaw or ng ating mga pinipili. So, wag po kayong ma-stress. Hindi po dapat ika-stress itong topic na to ngayong tanghali, mga kaibigan, ha? So that's why ang topic natin is paano kung mali ako? Kasi kung ang lagi nating ipaglalaban ay tama ako, 'di ba? So malungkot ang buhay kapag ang pinaniniwalaan lang natin ay ang sarili nating kaisipan minsan, 'di ba? That's why there is this very nice song by Gary Valenciano, 'di ba? What's the title of that song again? Yung parang
lean not on my own understanding. Diba? It's a very beautiful song. Di ko lang siya memorize. Pero parang sinasabi doon na, lead me, Lord. Parang ganyan. So that I don't lean on my own understanding. So, ngayong tanghali, kaibigan, sana ay medyo maging bukas yung ating isip na parang buksan lang natin yung ating isip, no? Para maintindihan natin kung ba tayo nag-aaway-away. Ang dami na po ngayong nag-aaway-away, ang dami nang hindi nagkikibuan, ang dami nang masasakit na mga salita na lumalabas. Kaya nga last Sunday po, tingin ko nanghina talaga ako sa mga nangyari at I wanted to go live last Sunday. Pero sabi ko, this is just so fresh and I see the comments, pati ako inaaway ng iba. Pero sabi ko, I'll wait one more week. Kaya po ngayon, handa na ako. Ayan, so, hello to my friend Jonathan Damalerio and to his wife, Miss Bing Damalerio. Halong ka mo. They're on their way to Zamboanga and they're listening to us in their car. Thank you so very much po. Hey, Mr. Angelo Redaha, batiin na kita ha kasi baka mamaya mo wala yung message mo. Happy Sunday to you as well, Angelo, and to your family. And Ray Joseph Galang, maraming salamat. And Mr. Freddy Balaguer, El Shaddai too, my dear. Okay, so yun mga kaibigan, no, ang pag-uusapan natin. Ano lang siya, naka-enclose siya sa parenthesis kasi supposedly parang patukoy sa sarili mo yan Paano kung mali ako? What if I am wrong? Or past tense, let's say, what if I were wrong? Parang ganyan, no? So, mga kaibigan, winner tayo di ba? So, sisimulan natin doon sa siguro pakiusap sa ating sarili na kumampi tayo sa tama. At para alam natin kung ano yung tama, kailangan manaliksik tayo, di ba? Makinig tayo. Alam niyo po ba na kahit ako, wala akong 100% na sure na opinion sa mga bagay-bagay kasi hindi ko alam kung ano yung, kunyari may sinabi sa akin, Chris, alam mo, sama talaga ng tao na yan, siniraan ka niya. Pero I wouldn't get angry because malay mo yung experience niya proved na dapat sumama ang loob niya sa akin or magalit siya sa akin, di ba? Maraming beses po sa mga engagements ko na may mga times na kailangan ko magpaliwanag kasi yung sinabi ko, yung intention ko, iba kesa doon sa natanggap, kesa doon sa narinig. At nangyayari talaga yan. May mga times na may mga tao na okay naman, mabuti naman na kalooban nila. Pero sabi natin, kaya lang mabait yan kasi may kailangan siya sa akin, di ba? So may mga times na parang iisip natin, may isang tao na talagang binibuild niya yung confidence niya, no? Tapos sasabihin natin na sobrang yabang naman. Pero yung tao na to, inaayos lang niya yung pananalita niya, pagtindig niya, para maging okay sana siya. Pero binabasahan natin ng, sama naman ng, ang yabang naman niya. Astig sobra. Kaya minsan, baka kailangan nating tanungin yung ating sarili na, paano kung mali ako? You know, there was a time in my life na matagal na panahon na po to. Matagal na panahon na. At meron ako dati na parang katrabaho na nakakainis talaga. Sobrang stressful talaga. Yung boses niya, parang lagi siyang galit, ganyan, no? Parang hindi siya maayos kausap. Parang lagi akong nasi-stress. Nakikita ko pa lang siya, sumasakit ng likod ko. Naririnig ko pala yung boses niya. Parang, gusto ko nang, sana absent na lang siya, ganyan. Hanggang sa, naisis talaga ako. Sabi ko, kung makakapag-resign ako, magre-resign na ako. Ayoko na dito. Dahil nga sa tao na yon, hanggang sa isang araw, sabi sa akin, Chris, kumusta ka naman? Kumusta naman yung ganito mo? May nagtanong sa akin. Tapos sabi ko, buntong hininga lang ang isinagot ko kasi hindi ko ma-words yung gusto kong sabihin. Tapos sabi sa akin nung kausap ko, pagpasensyahan mo na, Chris, kasi yung asawa niyan ay may sakit. Actually, meron siyang stage 4 cancer. Pero kailangan lang ni Sir magtrabaho, kailangan lang niyang kumita kasi umaasa lang sila sa kita niya at saka sa health card niya. Alam niyo pa, narinig ko yon, sabi ko, umikot yung aking pananaw 360 degrees.
Mula ng time na yon, kahit na nagsisisigaw pa siya, alam niyo ba na ang tingin ko sa kanya is, tinignan ko siya ng may compassion sa puso ko na parang ang hirap naman ng pinagdadaanan niya. Now, paano kung walang nagsabi sa akin tungkol sa pinagdadaanan niya? Idi araw-araw akong galit, di po ba? Araw-araw ako naiinis sa kanya, araw-araw na pinagdadasal ko, sana mag-absent na lang siya, ka-stress siya. So marami po sa atin minsan na we need to ask ourselves, paano kung mali ako? And so, dahil nga po sa nangyari, marami sa atin ngayon ang divided. Di tayo iisa. May mga iba, magkakaibigan, di na muna nagpapansinan. Parang nauso na ngayon yung, let's agree to disagree. Parang ganyan. Oo. Andito ako para, sana, hindi para magbigay liwanag doon sa nangyari. Kasi wala nga po akong 100% clarity kung ano ba talaga, may karapatan ba talaga silang kuhanin si former President Rodrigo. So hindi po yun yung aking topic. Ang topic ko po is tayo. Kasi marami po tayong maririnig, marami po sa social media na mga mapopost, ganyan. Pero gusto ko lang na makita mo na bakit? Ba't ganon ang pakiramdam mo? Ba't ganon ang pakiramdam ko? So, ang episode na ito mga kaibigan ng paano kung mali ako ay para sa lahat. Para sa kahit ano ang panig mo. Ayan, kahit ano ang panig mo. Baka sakali lang na pagtapos ng alas 12 ay maisip mo na, nga baka meron akong hindi nakikita. Magtanong nga ako. Baka meron akong hindi alam. Mag-research nga ako. Baka lang sakaling may kailangang ituwid doon sa ating pananaw, no? Kaibigan, no? Parang yung ako, 'di ba? Nung naituwid yung pananaw ko na, hindi naman pala masama talaga yung ugali nito, talaga may pinagdadaanan lang. Kasi, can you just imagine kung ano yung pakaramdam mo if your wife is dying, 'di ba? Or if anybody in the family is dying. So sana mga kaibigan ay meron tayong matutunang bago at sana ay mapaaha ka na, oo nga, no? Oo nga. Padalhan niyo po ako na inyong message, pwede sa ating Facebook live stream na tinitignan ko ngayon. Please follow po and like DZXL News sa Facebook at saka sa YouTube. Ayan, meron kaming TikTok din and Twitter. Okay, Twitter nga ba tayo? Wala na pala. Facebook, TikTok at YouTube lamang. Ayan, so please po follow and like para po masundan ninyo ang lahat ng programang magaganda ng Radio Mindanao Network DZXL 558. There we go. Mamaya po babasahin ko yung inyong mga messages. Padala niyo po ako ng message dyan sa Facebook live stream. Pwede rin po sa aking messenger kung ayaw niyo ipakita yung pangalan niyo. Or pwede rin po sa ating Winner Ka Pinoy number 0976-014-5041. Yan po, babasahin ko mamaya. At sa inyo po na nakakaalam ng aking personal number, pwede rin po sa aking personal number. I will read them later. So, there. Paano kung mali ako? Paulit-ulit ko yan lagi sinasabi. Lalo na kapag may tao talaga na nakaka-trigger sa akin, nakaka-stress talaga siya. Hindi maganda yung pangungusap niya. Halatang halata, parang minsan gusto ko nang husgahan na napaka-unprofessional naman ng taong to. Pero bago ko pa isipin yon, gusto kong laging i-check yung sarili ko na, Chris, paano kung mali ka, diba? So, mga minamahal kong kababayan, mga kapwa ko winner na Pinoy, hindi mahalaga yung minsan kung ano ang pinapanigan. Madali lang kasi pumanig eh. Maraming mga experiments in the past na may mga tao na hindi nila alam kung ano yung pinapanigan nila. Pero dahil nandun yung madami at nandun yung kaibigan nila, andun yung pamilya nila, andun yung buong baryo nila, andun din sila kahit di nila alam kung bakit. So, send me your messages. Let's make our discussion really rich. And sana po tumulong tayo para mas mapagbuklod natin ulit ang ating minamahal na bayang Pilipinas. Kasi, do you agree with me, dear friends, na sa dulo-dulo nitong usaping ito, sa dulo-dulo nito, ang mahalaga natin kailangang matandaan ay hindi yung wala sa tao yung natin. Dapat nakatapatan natin. Ang katapatan natin at pagmamahal ay dapat
para sa ating bayang Pilipinas. Do you agree with me? Type a yes nga po sa Facebook live stream if you agree with me. Para lang pa ako bibigay ng webinar para sa aking mga participants. Pasensya na kayo, hindi ko kayo maisa-isa, but I greet you all of you na nandito ngayon because I invited you to try listening to Winner Ka Pinoy. Maraming salamat. Thank you sa lahat ng mga umattend sa training ko na Lead with Impact last Tuesday, sa lahat ng umattend ng aking presentation skills and trainers training last Thursday. Maraming salamat talaga. Thank you for trusting me, really. Maraming salamat. Kapag hati-hati po tayo bilang mga Pilipino, paano na lang, di po ba? Minsan nakakalimutan natin na kailangan tayo ng ating bayan. Kaya nga po ako nagkaroon ng Winner Ka Pinoy na programa, kahit psychology yung background ko, dahil po sa sobrang pagmamahal na yan. Kaya nga po kahit may pagkakataon dati na magtrabaho ako abroad at iwanan ng Pilipinas. Dahil sabi sa akin, Chris, ba't ka nagtsatsaga dyan? Gulo-gulo dyan. Wala, ang baba pa rin sweldo mo. Kaya po ako nagstay kasi sabi ko, naku, sino na lang ang magmamahal sa bayan ko, di ba? Kung lahat ng mga kagaya ko, alis din. Naku, baka maiyak ako sa episode na to. So, ang katapatan po natin ay sa ating bayan. Hindi po lang dapat sa ating sarili, sa ating partido, di ba? Sa ating kulay, ganyan. Kaya minsan, di po ba? Alam niyo minsan, there was a time na sa akin, Chris, dapat gawin mo to para konti lang yung tax na babayaran mo. Sabi ko, hindi, okay na yon, okay na. Kasi kapag nagnenegosyo ka, dapat may tax talaga, may buwis talaga, di ba? There's a time, may nagrereklamo sa akin na empleyado, "Hay, na-increasean nga ako, Chris, tumaas naman yung buwis ko, yung tax ko." Sabi ko, sige na, para magkaroon tayo ng patag na kalye, para maging maayos yung serbisyo sa ating mga matatanda at sa ating mga mahirap. Tapos lagi may hirit. Ay nako Chris, okay sana yan kung yung mga tax buwis natin ay ginagamit ng tama. Okay? Ang kontrolado lang po natin ay tayo. Hindi natin kontrolado kung paano gagamitin ng mga politiko natin yung ating buwis. Pero sana umasa lang tayo na mamili tayo ng tama para mapagsilbihan din tayo ng tama. What do you think, dear friends? Ang bayan kong Pilipinas. Diba? Sino pang magmamahal sa bayan natin Pilipinas kung lahat tayo galit, diba? Kung ang kinakampihan natin ay kung sino yung nagbibigay sa atin ng maraming regalo or kung sino yung alam niyo yon. Kung di natin naaalala na dapat interes ng bayan natin ang ating pinapahalagahan. What do you think, dear friends? Ay, naku, salamat sa thumbs up. Ang bayan kong Pilipinas. I really love that song. Lupain ng ginto't bulaklak. Sabi nga, doon sa ating Panatang Makabayan, ng mga bata pa tayo, although nag-iba na yung version ngayon, diba? Panatang Makabayan, panata para sa bayan. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Panatang Makabayan, hindi panata at may karugtong na apelyido ng kung sino man yung gusto nating suportahan. So paano kung mali ako, sipin natin kaibigan? What do you think? Nag-aaway-away tayo dahil gusto nating kampihan yung mga ganito. Yung iba naman gustong kampihan ito. Hindi. Pwede po ba na ang pakiusap natin ngayong tanghali sa ating sarili is, pwede ba na ang ipaglaban natin yung ating bayan? Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak, diba? Bayan pa kayang saktal tilak. Ang di magnasang makaalpas. Tayong lahat umaasa. Naku, nag-i-effort po ako. Sana ma-appreciate yung effort ko. Lahat po tayo ngayon umaasa. We're hoping, we're praying na makaalpas tayo sa hirap. Makaalpas tayo sa, alam niyo yun, sa division natin ngayon, di po ba? Kaya mga kaibigan, ang bilis po talaga ng oras, but, nung bata pa yung aking anak, hi, Janelle! When he was in the elementary, he was so cute then.
meron siyang isang video na-videohan namin siya kasi tagang ang cute-cute niya talaga. At hindi naman niya to assignment, pero kinakanta niya yung Tatsulok ni Bamboo. Sabi na po sa inyo, malaking parte si Bamboo sa family namin talaga. Kaya yung Noipi lagi kong ginagamit sa Winner Ka Pinoy. At si Janelle before was singing Tatsulok. Tagang cute-cute niya, tagang hindi niya naiintindihan, I think, yung kinakanta niya. But I was listening to him at naalala ko siya today as I was preparing. Yung Tatsulok ni Bamboo, di po ba na, habang may tatsulok, at sila ay nasa tuktok, di matatapos tong gulo. Enjoy this very beautiful song, dear friends of Bamboo, Tatsulok. Bilisan mo takbo, ilagang mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Kapag kamalangkat humandusay dyan sa tabi. Toto'y alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos ng kaguluhan ito? Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nakatutok, di matatapos ang gulo. Inilisas ang hininga ng kairaming mga tao, at ang dating munting bukid na yun sementeryo. Toto'y kumilos ka, balik na rin ang tatsulok, tulad ng dukha na ilagay mo gusto. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nagtuktok, di matatapos itong gulo. Magkalaban, ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubog sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang naktuktok, di matatapos itong gulo. Habang may tatsulok at sila ang naktuktok, matatapos itong gulo. Di matatapos itong gulo. Beautiful song, dear friends, by our very own Bamboo, Tatsulok, Tatsulok. Kailan po kaya talaga mawawala yung Tatsulok, Kasi marami rin po tayong naririnig, di po ba, na may mga iba na hindi makakuha ng hustisya kasi
wala nga ni silang pambayad ng kahit ano, kahit pamasahe nga lang pumunta sa korte, di po ba? Habang may tatsulok, di ba ba? At meron mga kukonti lang na nasa tuktok. At yung mga nasa tuktok na yon are taking advantage of us, of our psychology. Ay talaga po yatang wala na tayo sa bundong ito, pero ang Pilipinas ay ganun pa din. So anyway, mga kaibigan, sana ay buksan natin ang ating isip. Paano kung mali ako, 'di ba? Paano kung mali ang ipinaglalaban ko? Yun po ang dapat nating itanong sa ating sarili. Alam niyo po ba mga kaibigan na may tinatawag na confirmation bias? Ang confirmation bias ay yung natural na pagkiling natin. Wala pong tao na hindi guilty minsan sa confirmation bias na tinatawag. Ang confirmation bias is yung natural nating pagkiling sa mga impormasyon, mga paniniwala siguro na sumasang-ayon sa atin, sa ating pagtingin, sa ating pananaw. So, kunyari, kapag supporter ka, mabilis kang dumipensa. Kapag kontra ka naman, mabilis ka ring maniwala na masama sila, parang ganyan. So, that's confirmation bias. So, ngayon, kunyari, meron isang tao na kinaiinisan mo, hindi ka talaga natutuwa sa kanya, kahit anong gawin niyang maganda, hindi mo na makikita yon. Kasi lahat ng gagawin niya, i-confirm lang nun yung bias mo na hindi siya maayos. So, ganun din tayo minsan sa pagtrato natin sa mga opisyal natin, di ba ba? So, sabi nga ni Robertson Davis, the eye sees only what the mind is prepared to comprehend. Nakikita mo lang kung ano yung gusto mong maintindihan or maunawaan at tanggapin. What a serious discussion this lunch, dear friends. Time check muna. It's 11:30 in the morning. At nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. At kasama niyo pa rin po ako, ang inyong lingkod, Chris Lorenzana. At pag-uusapan natin ngayong tanghali ay, paano kung mali ako? It's a questioning, it's a reflection na, paano kung yung loyalty ko ay ibinibigay ko sa maling tao or sa maling alam niyo na, hindi dapat doon yung yung loyalty ko, yung aking katapatan na ibibigay ko sa hindi dapat. Hindi natin ito minsan napapansin, pero ang confirmation bias ang dahilan kung bakit minsan pareho tayo ng pinapanood or tinitignan pero magkakaiba-iba ang ating interpretasyon, di ba? Pareho tayo ng tinitignan, di ba? Pero para sa mga iba, yung tinitignan nila is, totoo pala talaga na ang hustisya ay bulag, nakapiring, ganyan. That's what others say. Na kahit pinakamataas na ang katungkulan sa bayan dati, pinakamakapangyarihan, ay pwede pa rin palang litisin. So may mga iba naman na looking at the same news pero nagagalit na that is so unfair. Bakit natin isinuko ang sarili nating kababayan, ganyan. Kung kahit saan po akong side doon, I could agree. Kahit saan ako pumunta sa side na yon na bakit nila ginawa yon, I would feel the same way. Depende sa kung ano yung bias ko, diba? Kaya ikaw din. Para lang maintindihan mo na ang laki ng impact ng pinaniniwalaan mo sa nararamdaman mo. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang laging nasa isip mo. Kung ano yung iniisip mo, lumalabas din sa bibig mo, di ba? Yun yung nagiging salita mo. Kung ano naman yung sinasabi natin, yun din ang nagiging pagkilos natin. Kaya nga po marami ngayon ang may hidwaan, may nag-aaway. There's conflict in the family. Conflict in, there's conflict in general in our country. So, minsan, yung dahil nanggaling sa kaisipan natin, sa paniniwala natin, impacting our words, yung ating pananalita impact our actions become our habits. So minsan, taon na ang binibilang, ganun pa rin ang ugali natin, di ba? At ang ugali natin, yung pag-uugali natin, yung ating habits, nagiging values natin. Yun na yung ating pinapahalagahan. Yun ang nakakatakot mga kaibigan kasi ipapasa mo sa mga anak mo yun yung maling paniniwala na nagiging maling pagpapahalaga, diba? Basta, dito ako sa color na to. Kahit anong mangyari. Pero kahit na merong proof, merong evidence
na hindi ka na dapat diyan, kundi dapat ang katapatan mo ay para sa Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, di ba? Kaya ako kahit na pigain ako, hindi ako nagbibigay ng komento talaga about politics. Una, wala akong lakas para makapagtalo, di ba? Parang, so I'm here, sana lang para buksan natin yung ating kaisipan na paano kung mali ako? Paano ko yung pinapaniwalaan ko? Kino-confirm ko lang din, di ba? Di ba, paulit-ulit siya. Tapos ngayon, sasabihin mo sa iba, hindi rin sila sumaliksik, na naniwala din sila sa'yo. What do you think, dear friends? Meron pang isang bias na kailangan nating maintindihan. Pero before I go to that, babasahin ko yung mga messages nyo in a bit. Pero magandang tignan natin na wag nating paniwalaan ang lahat na nakikita natin sa Facebook. Lahat ng reels na yan, pwedeng pinutol-putol lang yan tas pinagtagpi-tagpi para yung makita mo is, diba? Nakakagalit naman yan. Hindi mo alam yung punot dulo niyan, hindi mo alam yung kabuuan niyan, hindi mo alam kung ano yung konteksto niyan. Nyari, ang nakikita mo lang is just a snippet, a few seconds of what happened for an hour, maybe for a year, diba? Hindi mo alam yun eh. Tapos you create a judgment there kasi nagalit ka. Pansinin niyo po na mga nakikita natin minsan, na mga nagtitrending, ito yung mga nakakagalit talaga, ng damdamin natin. So, yun ang purpose nila, kung sino man ang gumagawa ng ganon. They don't present you with everything na kailangan mong malaman to confirm or disconfirm your bias or your belief. Kaya wag pong paniwalaan ang lahat ng nakikita. Wag rin po nating paniwalaan ang lahat ng ating iniisip. Ask yourself, paano kung mali ako? Paano kung mali ako? So let me now start reading your messages. Oh, I need my glasses. Okay. I need my reading glasses. So anyway po, so sana, eto. Hello to, wait lang, nahihirapan ako Alright. Hello, Miss Ronnie Malabonga. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Mr. Ronald Tumbaga, unang pagkakamali lang naman, di naman po siguro nakapagpapababa ng pagkatao ang paghingi ng paumanhin. Humility and acceptance, saka itanim sa puso at isip ang mga karunungang natutuhan. Share natin sa iba ang experience natin para mas maging mabuti ang mundong ating kinaroroonan. This is beautiful. Mr. Ronald Tumbaga, tama po. At kahit na po nga pang 10 pagkakamali natin, di ba? Umingi pa rin tayo ng pasensya. Kunyari, ako noon po, doon po sa, yung sabi ko sa inyo na kinaiinisan ko talaga. Kasi asungit eh. Kasi hindi ko nga po alam eh. Pero nung nalaman ko na yun ang pinagdadaanan niya, kaya pala laging yung mata niya, lagi siyang puyat. Nung nalaman ko na may stage 4 cancer yung misis niya, ako na po ang pinaka-sweet niya yata na kaopisina. Like, kasi sabi, sir, gusto mo pabili ng lunch? Or minsan, ako na mismo bumibili ng merienda niya. Kahit, nisip ko, sir, napasobra kasi yung nabili ko eh. Ito na sa'yo na to. Ganyan. Kasi isip ko, baka nagtitipid na siya ng sobra. Nagbago po ang pagkilos ko kasi nagbago rin yung paniniwala ko. Kaya, minsan kailangan talaga nating tanongin na, what if I'm wrong? What if I'm wrong? Let me check on your other messages. Hindi ko po nakikita, radio, please send na lang ha. Kasi talagang nagsasara siya. Hello, Mr. June Mendoza. Hello po, everyone. Para sa akin, di na importante kung mali tayo dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano mo itama ang iyong pagkakamali. Yung iba kasi lumalaban pa rin kahit alam nila na sila na ang mali dahil sa sobrang taas ng ego. That's true, June Benauro Mendoza. Thank you so much for your beautiful message. Huwag na po nating ipaglaban yung mali. Kung alam na nga nating mali, di ba? Huwag na nating ipaglaban. Siguro, manahimik muna tayo at mag-isip. Kasi malay mo, may mga nakikinig sa'yo, naniwala pa sila. Hello, Miss Marie Chris Mendez. Thank you so much, my dear, for watching. James! Hello, James Gulaya. Wow, James. I'm so happy. Nagapamati ka. Sinuupod mo. I miss you, James. Ayan. Hello, Rosalito Magpantay. Salamat po sa pagiging... Ay, masara ka sa balay, James? Hi, James. Mamang Ikob. Inisa-isa bigla, no? Baby, salamat sa paglantaw. Anyway, para walang selos. Hello to Mr. Rosalito Magpantay. Salamat po sa pagiging makabayan. Sana
dumami pa ang lahi ninyo. Sana dumami pa tayo, Mr. Rosalito, pagbantay. Yes, magpantay, oo. Sana pa, sana. Kasi sino na magmamahal sa bayan natin, di ba? Ayan, okay, wala na ba? Wala na ba radio? Kasi hindi ko talaga makita yung messages. So just send them to me, please. Kasi natatakpan eh. Oh, there's one. From Jerry Cornista, magandang araw po. Murang pagkain, mabubuhay na ang tao. Murang pabahay, disenteng buhay. Maligaya na ang mga may hirap. Mabuting panunungkulan, uunlad na ang bayan. Yes. Sana dumami ang mga tao na tayo ang iisipin at hindi yung kanilang sariling kapakanan, di ba? Hello, Mr. Ronald Gadayan. Good vibes as well. Miss Lourdes Liquido. Hello, Miss Chris. Happy Sunday to you too. Hello, Miss Judeline Hernandez. Salamat. Oh, hello. Yan, Miss Leilani Diaz Ostansimpa. Watching from Coronadal City. Tama, birthday ni Papang Musubong. Happy birthday, so. Ayan, so very much. Thank you so very much. Tutulan ng fake news, wag nang i-share, sabi ni Ronald Tumbaga. Yes po. Kaya nga po ako ngayon, nagiging active na rin ako mag-post sa sarili kong wall. Please po sa inyo na may mga Facebook, paki-like naman po at follow yung aking wall. Kasi sabi ko, ang daming nagpapakalat na mga hindi totoo. Chris, ano yung ginagawa mo? Hindi naman lahat nakikinig ng Winner Ka Pinoy. Kaya po mag-active na rin ako ngayon mag-share ng mga reels. Para kahit paano may pananggadi po ba? So paki-like and follow din po yung aking Facebook page po Chris Lorenzana author trainer coach yan. Kasi marami pong Chris Lorenzana. Para lang po maiba ako at malaman yung ako yun. Chris Lorenzana. Please po yun na lang po yung tulong ninyo sa akin. Ayan. Alright, let's see. Sino pa ba ang may message? Kasi ang bilis po talaga ng oras. Hello, Mr. Edman Nuknuk. Thank you for watching. Miss Ternil Arancilio. Maaga pa, tagay na Diin na. Oh, so Miss April Joy Laureta. Hello, Miss Chris daw. Miss Chris, good? Happy Sunday. Happy Sunday sa inyo diratanan. Okay, think naubos ko na yung messages on Facebook live stream. Let me now check our number. Let me check our Winner Ka Pinoy number before I proceed. So, sino po sa inyo dyan ang parang guilty minsan sa confirmation bias, dear friends? Confirmation bias meaning, lahat ng pinaniniwalaan mo, hinahanapan mo ng patunay na tama ka nga talaga. Diba? Hi. Hello to Mr. Jimmy Dumduman. Good morning to you as well and to your family. Miss Maribel Gallardo, maraming salamat sa iyong message Thank you so much. Pabati daw kay Nanay Leonie at Tatay Eli Santiago. Maraming salamat. Ayan, and let me see. Okay, thank you so very much. I'll check if there are other messages. Okay, nice. Okay, so dahil napakabilis po ng oras. When a belief, ito po ang lagi sinasabi sa aking mga trainings na alugin natin yung ating kaisipan. Dali na. What if I'm wrong? Paano kung mali ako? Paano kung nakikita ko lang yung gusto kong makita, di ba? Paano? Kasi kapag galit ka sa isang tao, lahat na makikita mo tungkol sa kanya, pangit, di po ba? Ako po, in all fairness po taga Mindanao po ako. Alam niyo po ba na nung panahon ni Tatay Digong, at huwag niyo po sabihin na, makatatay Digong siya. No, I'm stating a fact. I'm stating facts. Wala po akong kinikilingan. Napansin niyo naman, di po ba, sa ngayon? Yung mga kalye namin gumanda po talaga. Naging sementado yung kalye papunta sa aming baryo. So naramdaman ko po, merong difference. So sabi ko, something good happened here. Di po ba? So, pero ngayon po, wala naman hindi ko alam. I don't know. Hindi ko personally, narinig ko lamang, nakita ko lamang yung mga balita. Pero yung war on drugs niya nga, may mga tao ba talaga na, so we have to also listen to that. Ilagay din natin yung ating sarili doon sa mga tao kaya sa mga magulang na nawalan ng anak. Totoo kaya yun? Paano kung mali tayo sa ating paniniwala? Paano kaya? Check lang natin. Meron tinatawag din na in-group bias or out-group bias. In-group bias is yung pinapaboran lang natin yung panig natin. Tapos, huhusgahan natin kaagad yung hindi natin kagrupo. Di natin yan kasama. Di natin yan ka-color. Dito tayo.
There's one time, meron akong, kaya nga di pa ako nagko-comment na sa Facebook eh. Kasi there's one time, hindi nga pa to related sa politics eh. Related lang to sa Wi-Fi, sa Converge. Sorry, na-announce ko tuloy yung pangalan, but that's my subscription kasi. So there was a time na parang 3 days na silang walang, so maraming nagagalit. Tapos parang sinabi ko lang na marami din namang mga panahon na hindi ako nilet down ng Converge. So dinefend ko. At dahil dinefend ko, on Facebook po to ang dami nang umaway sa akin, ang dami-dami na. Hanggang sa meron pa isang nag-comment na, Huy, meron siyang radio program. Parang ganun pa. So parang, hindi naman ko mo inaaway niyo ako. I'm going to, bash you on my radio program, di ba? So nagkaroon tuloy ng in-group. Actually, ako lang ang out-group nung time na yun kasi lahat sila galit. So nagkaroon ng in-group, tayo to. At siya, hindi siya nagalit. Dapat, out-group siya. Di natin yan kakampi. Pero kaibigan, paano tayo matututo kung ang gusto lang natin ang ating papakinggan, di ba? Change channel. Paano kung magalit na kayo sa akin ngayon dahil hindi ko kayo kinampihan, dahil hindi rin ako makakapareho sa pinaniniwalaan ninyo, hindi na tayo matututo pareho, di ba? Kaya iwasan natin yung magkaroon ng in-group bias. Dito lang tayo, kapanig natin to, kakampi natin to. Di ba? At out-group bias. There's only one Philippines. At ang katapatan natin ay, hindi pala ako naka-background ngayon. Kasi po, humihina yung internet connection ko pag may background ako na flag. So, kaya hindi ako naka-background ng flag ngayon. So, pag yung paniniwala natin, kaibigan, ay nakakasira na sa ating peace of mind, nakakasira na sa ating tamang pakikitungo sa kapwa, kung nakakasira na siya sa pagmamahal na dapat ibinibigay natin sa buhay, sa ating bayan, siguro kailangan natin tanungin, tama pa ba to? Tama pa ba itong pinaniniwalaan ko? Tama ba itong pinapanood ko? Alam niyo ba mga kaibigan na pag pinanood mo ang isang reel at natuwa ka, ni-like mo pa, ni-heart mo pa, nag-comment ka pa, bibigyan ka pa ng marami pang ganyan. So kapag nagalit ka dito sa reel na to, nagalit ka, kaka-stress, ba't nila ginawa yan? Alam mo ba, nabibigyan ka pa ng marami pang ganyan, kagaya niyan, so lalo kang magagalit, syempre, diba? It will feed your anger. It will feed your hatred. So, yun, kaibigan. Kaya, naku, bilis talaga ng oras. Kailangan, magsalita rin tayo. Or kung di man tayo magsasalita, doon tayo sa tama lang, sa patas. Huwag tayong matakot na, baka husgahan ako, baka i-bash ako. May mga times talaga na basahin ko na lang. Sabi nga, ang lumang paniniwala ay hindi minsan nagdadala sa atin ng bagong panimula or mas magandang panimula. Kaya, lagi sinasabi na baguhin na natin yung ating paniniwala at magbabago din ang ating mundo. Not yung mundo na labas, pero yung mundo mo, magbabago yung pakiramdam mo, magbabago yung pananaw mo. So, sana mga kaibigan ay sana ay nai-inspire ko kayo ngayong tanghali to really take a look at how you think. Awat na po tayo dun sa kakampi. Kakampi ko to, color ko to, ganito kami, ganyan kami. Doon tayo sa ano ang nararapat. Ano ang nararapat para sa mas maunlad, mas maayos, mas masayang pamumuhay natin bilang Pilipino. Let me check if there are other messages po Let's see. Okay. Tandali lang po Check ko lang kung there are other messages. Hello, Dr. Echel Villanueva. Hello, Mama Love. May sakit ka daw. Take care Take care. Huwag niyo naisip salamin ko. Ang dami-dami kong salamin. Ayan. And to Miss Ermi Clemente, blessed Sunday to you as well and to your family. Let me check if there are messages on my personal number. Hello, Tita Karina Lapitan. Hello, Chris. Happy and blessed Sunday to you. Listening to your program now. Thank you, Tita Karina. Maraming salamat po. And so there. Thank you. I think I've already I already read all your messages. So, paano kung mali ako? Yun, dear friends, Kaya, naku mga kaibigan, a lot of things can be said. Marami tayong pwedeng masabi. Pero alam nyo ang lagi kong sinasabi is that,
Pag may nagtatanong sa akin, Chris, ano man sabi mo dun sa hearing na to, yung latest na, ano bang tawag doon, yung parang in aid of inquiry na led by Senator Amy Marcos. Sabi ko, I refuse to engage in an argument. Sabi ko, marami pa akong dapat aralin at alamin. Marami akong narinig na kailangan saliksikin ko pa, hindi ako sure. Marami akong mga nakita na nainis ako, pero tingnan ko kung yung dahilan ng inis ko ay patas. Diba? So, ayoko. I don't want to participate. So, kasi mamaya magsabi ako, tapos sasabihin ko, tapos pala, paano kung mali ako, tipo ba? Kaya ang pagtanong ng, paano kung mali ako, hindi yun kahinaan, kaibigan. Hindi kahinaan ang magsabi na, sorry, mali ako. Oh no, hindi pala tama yung ginawa ko. It's not weakness, it's actually strength. Alright, dear friends, at napakabilis po talaga ng oras. I'd like to inspire you with this beautiful song by our very own River Maya, Liwanag sa Dilim. Mga kaibigan, sana tayo ang lahat ay maging liwanag sa dilim. Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mo, magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Whoa, whoa. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, uukit ka ng bagong daan. Ikaw ang maawit ng kaya mo to, ng panalangin sa gitna ng gulo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mo, magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mo, magiting ang bagong awitin. Liwanag! Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mo, magiting ang bagong awitin. Liwanag sa dilim. Liwanag sa Such a beautiful song, dear friends! Liwanag sa Dilim by River Maya. Ang ganda, di po ba? Nako, sana ay maging hamon sa atin yan. Sabi nga,
harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Sige na mga kababayan ko, tayo dapat ang maging liwanag sa dilim. Huwag na tayong dumagdag pa sa dilim, di ba? Pag hindi mo naiintindihan, magtanong ka. Huwag mong ipasa sa iba yung maling paniniwala mo at yung maling galit mo. Kaya po ako talaga nag-active ako na, mag-a-active na ako, mag-share din ako ng reels. Para hindi pangontra doon sa sinasabi nila, pero to spread more positivity. Kasi if we're confirming the darkness, di ba? Paano naman yung liwanag, no? So please, help me. Tulungan niyo po ako. Huwag na nating dagdagan pa yung lungkot sa bayan natin. Alam niyo po, ang daming kadiliman sa bawat sulok ng Pilipinas. Andyan yung kadiliman ng kahirapan, andyan yung kadiliman ng kawalan, di ba? Andyan yung kadiliman ng minsan yung pagkawatak-watak na nangyayari sa atin ngayon, kadiliman ng mga minsan walang lakas ng loob magsalita dahil sa takot, kadiliman ng iba na hindi makapag-aral, wala silang pagkakataon. Sa gitna ng lahat ng kadiliman na to, merong pag-asa at ikaw yon. Sana ay ikaw ay maging liwanag sa kadiliman, sana ay mas mahalin natin yung ating bayang sinilangan. Wala nang ibang magmamahal sa Pilipinas kundi tayo, di ba? Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. Ng ginto at bulaklak. Mayaman tayo. At ikaw, isa ka sa yaman ng bayan natin. Isa ka sa yaman ng ating bayan. Malapit na naman po ako magpaalam mga kaibigan. Let me see if there are other messages I would like to thank. Ray Joseph Kagandahan, thank you so much for assisting me. My all-around personal assistant. Maraming salamat. Master Will of our digital, Mr. Erwin Makatangay of our tech, Ms. Riza Castillo of our production. Maraming salamat for making this possible. I'm coming down with the flu. Kahapon pa ako hatching ng hatching. I'm so happy na hindi ako nag-hatching the entire episode. I'm so blessed. You know, sabi ko nga mamaya, ano kayong gagawin ko mamaya para next week kasi po may trainings ako this coming days para hindi matuloy itong aking hatching ako ng hatching. I'm so passionate. Ano po, pasensya na. Sa mga iba, Chris, alam mo, kulang na lang lumabas ka sa radyo namin. Ang cute, di ba? Ang cute ng inyong description. Pero anyway, let me check if there are other messages. Minamahal kong kababayan, nananawagan po talaga ako na lagi nating itanong sa ating sarili, bago pa tayo kumilos, bago pa tayo magsalita, bago mo patagalin sa isip mo yan, tanungin mo muna ang sarili mo, tama ba ako? Sigurado ba akong tama ako 100%? Pag hindi ka sure 100%, if you're doubting a little bit, it's good. Kasi you question Magtatanong ka, makikinig ka sa maraming podcast sa YouTube na pwede mong pakinggan para maliwanagan ka, di ba? Pwede kang manaliksik. Ayan. Kaya ang pagiging liwanag para sa ating bayan ay hindi kailangan ng grande, di ba? Hindi kailangan big actions. Kadalasan, minsan, tahimik lang to. Tahimik ka lang na gumagalaw. Alam mo yon? Parang yung kaibigan ko, hello, Miss Beng. Miss Maribel Dolores, nahuli siya. Nung papunta siya sa training ko last Thursday, nahuli siya. Na-penalize siya ng 1,000 pesos, Beng. Pero sabi niya, alam mo, kahit hindi ako nagbayad, di na baling mabayaran, siya ng penalty na 1,000 niya siya. Oh, good, di ba? Kasi hindi natin ini-encourage yung bribery sa kalye. Ikaw, kaibigan, ano kaya ang pwede mong magawa? So you can be light to others. Sabi ko nga sa libro ko, you can be a point of light. Maraming salamat sa inyo na sumusuporta sa aking maliit na libro na dating malaki pero wala po akong pang-reprint ngayon. So itong maliit lang muna ang ating meron. Sa inyo na gustong mag-order ng ireregalo ninyo sa inyong mga graduates, please let me know. Send me a message. I'll send them to you soonest. And it's only 200 pesos plus delivery. Malapit na po ako magpaalam mga kaibigan at hindi ko po alam kung Hindi ko pa alam kung paano ko tatapusin yung episode natin ngayong tanghali. Kasi kung iisipin, parang wala ako yatang masyadong na-cover. Ano po? Okay lang po yun. De bale.
I have 2 minutes left. So, in these 2 minutes, sana, balik ko lang po doon sa ating pinag-uusapan kanina. Huwag na po tayong dumagdag pa sa division, yung pagkakawatak-watak nating mga Pilipino. Huwag na po tayong dumagdag pa. Marami po tayong hindi naiintindihan. Sabi nga ni Aristotle, the mark of an educated mind is the ability to entertain a thought without accepting it. Matuto tayo magsabi na, interesting. Pwede. Pero hindi pa kasi ako sure dahil hindi ko alam ang lahat ng kabuuan ng kwento na yan. An educated mind is having the ability to entertain a thought. Entertain mo. Huwag mo isara yung kausap. Kakamping yan. Ayoko makinig sa kanya. Bakit mo siya i-categorize as a color, di ba? Parang kunyari, pwede niyo akong i-categorize. Taga Mindanao yan. Ganito yan. No, don't box me in. Just entertain a thought. Kahit sa Winner Ka Pinoy, never ko po sinabi sa inyo na ito lang ang tama. No, just entertain the thought without accepting it. Nasa sayo kung paniniwalaan mo o hindi. Kaibigan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan, di ba? Kaya tayo mga Pilipino, sana ay laging bukas ang ating isip. Naku mga kaibigan, wala na po akong extra song kasi nga po matatapos na tayo talaga. At samahan niyo po ulit ako sa susunod na linggo. At maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ng isang buong oras. Noseti ipsum. Salamat my friend for listening. Allergy yan, malinis ang Salamat for the suggestion. Thank you so much. Sa lahat po sa inyo na nakinig na hindi ko na nabate, kayo na kasama ko lagi tuwing linggo, maraming salamat. At sabayan nyo na po ako mga kaibigan. Sikapin nating maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan kaibigan na, winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner Ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner Ka! Pinoy!